Salamat sa amin. Salamat pa. Ayun doon ka to kan mga bata ang design. Pero ang design para sa kanya. Amen. And asa ka daw yung lahat sa schools, sa workplace, yung Jesus Christ from shine. Sa tuwang kinabuhi yung kay walang sa isang babaagi na natin pinag-ibigay ang blessing na sa Bible na pinabasa sa mga tao yung para sa Jesus Christ may maya o share ng gospel sa mga natin sa Pilipinas. May bundag sa tanan. Good morning. We praise God sa kanyang adlaw ni natin nato pagka-fellowship sa kita o niya sa kita karon niya ang sa dahil sa Pilipinas na nato ang presensya makaingali sa sa lumos sa salamat ng kaya balik ang kuryente ito sa mga lugar at kasi yung panahon siguro ang Gusto mo pinag sa the evidences of grace. Nag-note ko sa mga Bible sa Titus chapter 2, 11 to 12. Okay? Ang ito ang magpapulong sa pulong sa Titus chapter 2, 11 to 12, the evidences of saving grace. Okay? Ito pala pagkaroon ng grasya sa Ginoo nga bilang nila ng experience sa kaluwasan. But every day, makaiwan kita na nagkakagay kita ng grasya na Kristo. Okay? Grasya na Kristo na ako kita ng edad, hindi na tulig, sa ito ang situation, hindi na lang ang grasya na sa Ginoo. Pero ako na ako kalimutan, hindi ba ang saving grace na ito ang na-experience? Makita natin siya sa pag-aapang natin. And kung na-experience nato ang grace sa Ginoo, dapat naasa yung ebidensya, no? Na ikaw naka-experience kung naangkong pinanimo nato asa na ikaw yung nag-sige. Titus chapter 2, 11-12, basahan din nato. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-control, upright, and godly lives in the present age. Din mag-bless and ulo at ni basa na praise kita. Agad kayo nila Lord, thank you sa ating buntag, sa nagdamag niya kita. Maka pamalandong kami dito sa mga tulog. Nag-a-apel din na naging yung palagay kayo. Sa walang Espiritu, kailangan na nila Lord na mag-tuon, mag-inaw. Nag-ahamoy kami dito na magkapabiling dito sa mga klase. Kung ma-apply dito sa mga pinabili. Sa magiging sa mga pagpalay na rin natin sa mga pagpalay. Sa kala ay susikin na rin niya. Amen. What are the marks of saving grace in the lives of true believers? Or works or evidence?
sa kinabuhi sa usa ka Kristiyano. Grace simply refers to God's unmerited favor sa tanan ng mga kasasala. And ang tulong sa Ginoo nagatudlok kanako that all people are under God's wrath tungod sa sala. In John 3:36, in Romans 6:23. Kita ang mga tao nakasala kita abin sa Ginoo by rejecting Him ug sa iyang mga righteous laws. Ug kinabuhi sa tao kung tanaw na to nagkinabuhi siya na daw ang Ginoo wala nang exist. Daw wala ang Ginoo. Kung tuod kaya ang Ginoo is just, He will judge all people eternally. Sana sana in a place of eternal fire. Tinatawag din siya a lake of fire. But praise God, good God, He is also loving, merciful, and gracious. Nag-offer siya ang dalan para sa mga tao to be saved from His just wrath o makaamon o kinabuhi o walay na po sa tinaan siya mabugtong anak ng mga Jesus Christ. In John 3:16, yan yung anak din sa kalimutan at pagkatao siya namatay siya para sa ating mga sana o tungod kay nasiparet kita ngayon kita sa Ginoo. And again ang pagkaban how God accepted His death for our sins kung nabanaw siya. As followers of Christ, we have all experienced God's grace and salvation. Amen? Ako kini experience sa time na yung surrender, sa time na bidawat sa Jesus Christ, ay mga naluluwas. Pero dahil ang mga tao, yan na misunderstood kinila, ang kininatawag God's saving grace. Sa duha ka pamaagi. Okay? Ang uban na okay that God saved me, and now I can live kung unsa na ko ang gusto. Para sila ang grasya sa Ginoo na kada hindi ako kagawasan sa pagpaganoon, sa pagpakasalan. Kung mauupan ako ng responsibility to be na. Ang uban sa nagatuo na dili lang ang grasya sa Ginoo na na-experience at kung dili, dapat maging maaari ka. Nakay-part sa iyong mga kaliwasan. Nakay-contribution sa iyong mga kaliwasan. Muli siya may kamukaroon sa uban ng mga religion sa kalimutan. They believe they can work and be good enough to earn salvation. Para makaakot ka sa langit. And mo yan nagkabuo sa arasi. Isa nila, diuba nila ang faith and works o sa requirement para sa kaliwasan. Para masulta sa kaliwasan. Now, ano yung misunderstanding of God's grace? Una, yung ginatawag na sa ito ang ginisimplifikagay is licentiousness or license to sin or anti-humanism, living without law, or legalism, the rigid practice of works to earn salvation or favor with God. Okay? Wala siya mga misunderstanding may tungkol sa grasya sa Ginoo. Pero kung ito ang correct na pagsabot sa grasya sa Ginoo, iman na ito that una God's grace can only save those who realize they cannot save themselves. Mga tao na nagatuo na dili sila maabot kung dili kita makakabang sa tuwang kalawasan. In Ephesians 2:9, in Romans chapter 4, verse 5, in Luke chapter 5, verse 22, Jesus Christ, I have not come to uphold the right
sinners to repentance. Mga tao na nagkamuna that they can be justified before God because of some good work or their giving, baptism, attendance sa church, etc. cannot be saved. Dili hindi makaluwa sa tao. Unless makita sa tao ay magulimong na siya makasasala. Under God's wrath, unable to save ourselves, we cannot be saved. Dili ito maluwas sa ato ang wala kita'y part sa ato ang mga kawasan. Timanan nato that Christ came to save sinners. Dili itong nagmamuna na sila righteous. Ang doktor, hindi compare ni Jesus Christ. Ang doktor, dili para sa mga healthy na tao. Kundi ang doktor para sa mga masakiton ng mga tao. But God's grace also changes us. Okay? God's grace also changes us. It doesn't simply change our eternal destination. It changes our life. In 2 Corinthians 5:17, if it can be in Christ, He is a new creation. Klaro na siya sa tulong sa inyo. And it makes believers who are eager to do good in Titus 2:14. So, kini nga mga views, kini nga mga pangalamaw, kini siya ang major issue sa time ni Paul. Okay? Sa Christian churches. Ang uban na natulog na we need to participate sa atong kaluwasan. Maghimong ka o mahal, magpa-circumcise ikaw para maluwas ikaw. Ang uban sa nag-claim na nakasanan sa kang Jesus Christ, but living ungodly, rebellious lives. Ito niya ito in Titus chapter 1 verse 16. Yung sabihin, they profess to know God, but they deny Him. By their good works, they are detestable, disobedient, unfit for any good work. Dili ko hindi na nag-claim ka na kay Kristo, luwas ka, but still nag-claim ka sa nagpapalayan ka sa pag ang imong action, ang imong lifestyle, dili siya mo fit kung sa ang imong sulti. Okay? Now, that's why the Apostle Paul corrected me. Adonis siya kamaturan na sulti ni umokit siya ang matunan karoon ng mula sa Titus chapter 2, 11 to 12. Now, what evidences of saving grace should be seen in the lives of true believers? Okay? Nag-claim kita na Christian, nag-claim kita na luwas kita, nag-claim kita na luwas kita by isa sa saving grace of God. Now, niya kung muna na, kaya ba na-claim, makita mo kasi sa tuwang pinanawin. Okay? What evidences of saving grace should be seen in the lives of true believers? Wala kini kabitan ang uran ng church in kami tulad. Number one po a growing heart for evangelism. Last Sunday, naisipin about sa evangelism. But this is a time to sugaran ng still. At doon na kita'y kamatuuran din. Practical na kamatuuran. Na kung naanis siya sa inyo, kung nag-claim ikaw, nilaluwas ikaw sa grasya si Ginoo, dapat makita na siya sa inyo ang mga kinabuli. Kung sabihin siya, a growing heart for evangelism. Ito pa na ang sumbogin din. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Okay? Now, kung nalaman nila ang word of 4, points back na siya sa previous verses. In 1 verses 1 to 10, sa may function meaning. Ang word of 4 nila introduces the reason or explanation for the commands given
verses 1 to 10. Now, si Apostle Paul instructed the older men, the older women, younger women, young men, slaves. Okay? At doon siya command na to submit, to control, okay? Sa ilang kapalingon. For what reason? So, ang idea din mo siya. Ini ang usul ko din. Di-instruct niya ang naglalagit ng tao, older men, older women, younger women, young men, slaves. Live godly lives. Second, act differently. Teach sound doctrine. Submit properly, because God's saving grace has appeared. Okay, ang uri na sa verse 24. Ganun magkinabuhi ka na katalo. Ganun magkinabuhi ka ng mga katong action lahi sa kalibutan. Ganun ito na ito ang sound doctrine. Ganun i-apply na ito ang sound doctrine. Ito sa din sa mga slaves, sa mga Kristohanon na ay mga master, ay mga employer. Ito siya submit properly. Why? Because God's saving grace has appeared. Okay? Umawin siya din ang instruction ng Apostle Paul. Dahil in verse 5, inusin na practice obedience to sound doctrine. Ikaw, Kristohanon, nagatuon ka sa tulong sa Ginoo, nag-attend ka sa Sunday school every Sunday. I-apply na siya, nagabasa kita sa tulong sa Ginoo, i-apply na siya sa iyong ginagawa. Ino niya po sa tulong in verse 5, so that the message of God may not be distributed. Criticize in verse 8. And ayun nga, wala pa kita giinan na, gusto daw simba kaya kung sa Baptist ka, pero nga na inyong kinagawin, na inyong kinaiyan. Kinsa ka na ang tulong sa Ginoo. Okay? Ang testimony. Umoga na siya careful. And in verse 10, siya ang support at address siya sa mga slaves about obedience to their master. So that, it's a purpose, so that in every way they will make the teaching about God, our Savior, attractive. Aron din isug sinama. I-share ang tulong sa Ginoo. Ay, libre na isa din sa pagay. Ang libre na yung mga pastor. Ako na siya yung nabahati. Pero, abandon naman. Pero kung yung nga, ay libre na siya din. Ang libre na siya. Grabe, okay tayo. Ang yung performance, no? Din sa pininga company. Dahil ang pinalinig na ang kamatulan. God knows that evaluation based on the obedience of His followers. When believers have conflict in their marriages, when Christian workers are not diligent and honest, instead of making God's word attractive, basi ikaw inundan ng magpalayo sa Kristo. Basi ikaw inundan nga nung mag-criticize ang tulong sa Ginoo. Therefore, ito si sa verse 11, 4. Okay? So, i-encourage niya ang mga Kristohanon na atong pamalandunan, dapat maging evangelistic and sensitive kita sa mga unbelievers na nagpalibot sa tuwa. Tingin siya, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all people. Therefore, walking siya Christians. One of the works of saving grace is that we want others to experience. Normal din siya sa usa ka person na nakaangkon o kaluwasan, then i-share niya ang iyang pagtuo sa uban para makabalo sila. Usa kay ka-proof that they have been changed.
guol, subok ay paminaw, no? Na may mga testimony na hindi siya makita sa ilang mga kinabuhi. Baga kinabuhi kita na kaninaw ilang makulor ang ulong sa Ginoo, ilang makulor ang inyong mga pagtuo, kung magkiliman na ito, nag-ipag-ibutan kita sometimes ng ato friends, dilit mga Kristohanon. Now, dili ko sabot nga dili kita mo-share sa gospel. Kung magkikisuko kita din sa Romans chapter 10 verse 14, it should be, how then they shall call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? So, ang atong kinabuhi is mufid siya sa atong pulong sa atong ginashare. Sa pulong sa Ginoo. Ito dito nato ang kinabuhi, ang kamatayan, ang pagkabango, ang pagbubong ng Jesus Christ, kung kimawalan siya ang gospel. Mawagin siya dapat ang madungan, mabanatan nila. May tungkol sa Jesus Christ. Pero kung hindi siya makita sa soal kinabuhi, mawagin siya sukin ang bond servants and to be submissive to their own masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative, not preferring, but showing all good faith, so that in everything they may adore the doctrine of God, our Savior. Well-pleasing, meron niya ang support ng titles, not argumentative, not preferring, bitaw panglagot o mamuha ko ng nagagawin ng mga utang. Okay? But showing all good faith, so that in everything they may adore the doctrine of our Savior. Ang Christian karoon na bunag mo siya. Are we still being evangelistic? Are we still being evangelistic? Okay? Kung nakakita yung mga discover na bago ang kananandi sa Panabo o sa Davao, kung saan ang hinin mo, di ba ginashare na ito sa uban, kung dami ka ito, dito tangkaon na rin, ang lunch na kung sa dealer, kaya kami kayo inilaris ka ka. Kaya gusto kita na ang ato na experience sa ining na lugar, ato na share sa uban. O mausa din siya sa gospel. Kung na-experience ninyo ang saving grace sa Ginoo, na-enjoy ninyo siya, na luwas ikaw, di na pwede ninyo na i-share sa uban, members of family, o sa inyong mga friend. Makita ba sa atong mga friend, sa mga tao, bisag dili ka mag-istorya ang gospel sa inyong kinabuhi. Okay? Bisag dili ka mag-share, makita ba sa ilang kinabuhi ang gospel, real gospel sa inyong mga kinabuhi. Kung dili, pwede ko dito mag-start sa ato focus. Kung dili man makita sa ato kinabuhi, maybe lahi ang ato purpose. Maybe ang ako focus earthly passions, punta sa eternal things, nga ilang maangkod. Kung maupili ang reasons, naman siya support din ni kaulaw ang gospel, ingon ka sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Mo ang reason, ngayon dili siya maulaw, kaya kapag siya mag-support, mo ang gapong. Mo ang kining makausam sa tao. When saving grace comes, it is designed to deliver us from the penalty of
statement na makita natin din, that saving grace rescues sinners from judgment, from the wrath of God. Una siya ang meaning. The word salvation means as deliverance, to rescue. Kung makita nila ito ang rescue, buto sa buto, luwason siya, gikan sa yaman na sa magpagulunan. And they usually death. Kung nag-subaybay kita sa ICC hearing, ingon pa ang attorney ni President Duterte na dapat na ni Duterte ang iyang faith ko, ang iyang report ko sa iyang pinagawin. Pwede siya na mamatay dito sa tugnagan. But ang iyang attorney is trying to save Duterte because sa pagka-prison dito. Gusto niya na paulitin. Gusto niya, di mo niya ang iyang naanan to convince the mga judges na wala siya isa. Umawin siya sa ang hinimo. Wala kita kabalo after 6 days or 2 months na ilang i-discuss, i-acquit ba ang iyang case or madayon ba ang trial. Wala kayo kasiguruhan. Pero kan Jesus Christ, sure na dito siya. Di na magduratuha kung tinuod ba o maluwas kita. Umaw ka na siya ang purpose niya itong ipadalyan ang iyang grace. Saving grace comes for the purpose of salvation. That is to rescue sinners out of hell, to deliver from the curse of God, para makaatu dito sa ginharian sa Diyos. Our Christianity, the message of God's grace, His unmerited favor to the people so they can be saved. It is proof that we have experienced that saving grace. Isa ni siya evidensya na ang saving grace imo man experience. Ang pangutana mo kayo siya, nag-share ba kita? Gina-share ba natin ang ganang saving grace sa uban ng mga tao? Now, application question. How can believers be more effective at sharing the gospel and demonstrating its attractiveness to the lost? Usawan ka na. Sa kayong tingala, pakita kayo sa kawang ginagawa. A saving grace na ato na experience, ato pinag-share sa kawang. Second, nga ebidensya sa saving grace, nga dapat makita niya siya sa ato ang kinabuhi. Ikaduha is a growing in holiness. In verse 12, it says, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Okay? Training us. Ang grace sa Ginoo, saving grace sa Ginoo, di natin siya na nagaluwas ka na ito. Gikan sa lake of fire, wala kang nag-rescue, wala kang nag-giluwas, kundi ang grace sa Ginoo, the saving grace sa Ginoo, nag-training siya sa tuwa. Okay? And ang word na train, ato kinis na madunggan kalingay sa mga parents. Training a child, which includes teaching, correcting, and discipline. Umaw ka na siya ang wording na training. And kapag
God's grace trains us to be holy in two ways. Number one, in negative and positive. In negative includes rejecting sin. Okay? Ang grace sa Ginoo, ang saving grace sa Ginoo, wala lang siya nagluwas ka na ito, girescue ka, pero ang grace sa Ginoo, i-train tao sa ako na maging balangan. Una, in negative, para maging balangan kita, dapat ang grace sa Ginoo, magtudlo ka na ito sa ako, i-reject na ito ang sala. Okay? Now, ingon mo lang Spurgeon, ingon siya, the most difficult part of the training of young men is not to put the right thing into them, but to get wrong thing out of them. Kaya na ito, ang sa katao kita, kapal kita sa sabakan sa atong inaan makasasala kita. Adun na kita yung old nature. Okay? That's why sa paggawa sa bata, hindi kita mapagputan na kapamalik ka sa siya, makasuko na siya, kailangan sa old nature, ang pagsulat at paggawa sa bata. Now, if we have experienced God's saving grace, we are being trained. Na ating i-reject, i-renounce. Alam mo, ang word hindi na reject. Another term is denounce, give up. Okay, i-denounce, reject. Okay? Ugmo ka na siya ang trabaho sa grace. Dapat ato piling na mabalaan. May mga pinagkakang mabutan na dapat ato i-reject sa ito ang i-discuss din ni Paul. Una, yung sabihin, training us to renounce ungodliness. Una is ungodliness. We are to reject godliness or grace or ungodliness. Kaya na ito, before kita nagsunod kang Jesus Christ, before na ito nagdidawat si Jesus Christ na ito ang personal na maluluwas, wala pa kita yung Kristo. Okay? And maybe, kaya na ito, nabutahan pa kita sa kalaturan. Kung ang kinabuhi nato, ang purpose, wala ang ginagawa is para sa panabuhin. Binigay mo nato, ang gusto nato, ang gusto ni Mokon. And the unbelieving world is godless because they reject the knowledge of God. That's why gano'n, nakita nato, sa TV, ang pagpakasal, both same-sex marriage, okay? Lalaki, babae. Kung kayo, kung alugod yan na ako, kung naayon makita kita, kung naayon ceremony, puro lalaki, puro babae. Pagbawa na siya ang kamaturan, hindi na kalimutan. They ignore the true God, the commandments of God. Kung ilang purpose ilang kinabuhi is to make their mag-please nila ilang kinabuhi. Ganun, ang ilang goals sila na kinabuhi is para sa ilang pagbulingon. And this is exactly what saving grace teaches us to deny. Imanan natin that we are not the chief end of our existence. Be ang mong kaulingon. Our pleasure, our comfort are not our main purpose in life. We are made to glorify God with our thoughts, words, and action. Therefore, God's grace in salvation teaches us to reject godless ways, living as though there is no God. Kung wala kita pagkalam sa kamaturan sa Diyos. Second, na dapat na ito i-reject is we have to reject worldly desires. Kung sa ginibili, and worldly passions, training us to denounce ungodliness and worldly
passions. Now, kung sa kining worldly desires, refer to desires that are common in the world system, an evil system. Okay? Na wala na din mga sa Ginoo. That's why si John in 1 John chapter 2 verses 15 to 17, even John do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes, the pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is not passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. Buto sa buong mga worldly desires refers to any desires that are against God's will. Okay? Baka na siya, sometimes makakaminan ng worldly na magkain ka. Dito, gusto mo pinag-suot ka kung gold or nagpagwapa ka or napalit ka kung mga guwapa na sila. Worldly na magkain kasi usuloy na magkain. Sometimes, lali ang nakapag-define sa ating word. Anything na against sa kabubukod sa Ginoo that is worldly is not from the Father. Now, kung sa kanyang i-design, i-numerically na ang religion, it includes pride, lust, materialism, and other sins. Imitation not from the Father. In verse 16, worldly desires are also temporary that they will pass away. Meaning ang kalimutan in verse 17. And God's grace turns us to reject these things and live for God's eternal kingdom. Kapag mo, this rejection starts at salvation. Sa pagdawat na naglimok ang Jesus Christ na yung mga personal ng Diyos, diyan na nag-start. Hinay-hinay mo mag-reject, hinay-hinay mo mag-denounce. Kining mga worldly desires mo. Mostly sa una, before ka na hindi makriswala ng ikaw, magplano mo sa ganit para sa ikaw Panginoon, para sa ikaw Panginoon, para sa ikaw Panginoon. Pero karoon ka na hindi makriswala ng hinay-hinay mo sa inyong reject kung at kamulukong na sa Ginoo ang ikaw magiging sunod. Ito lang pinagkakuan nga balik na sa Facebook o kung may isa ka member sa sex bomb na si IZ, I don't know kung familiar mo yung sa showbiz. Ipagutan niya ang husband. Ganun wala siya sa piling dance group. Okay? And may pag-resulti ng kung siya man na wala na siya nag-appeal sa piling sikat na dance group. No? Pero ang tubag siya ng bala, hindi siya nanundan. Ganun wala na siya sa piling grupo. Ganun siya ang Panginoon kung naging Christian si Isaac, pinag-design ng Lord. Okay? Naluwan siya, after siya naluwan siya, ano ang dinig sa iyo? Sikat, tuwag pergibihan niya. Pergibihan niya, dinipayo para sa sarang Kristohan. Kapag sayo-sayo, kaya na sexy. Ang pangalan kasi sa inyong group, pangit siya, paminan. That's why we design siya, wala siya sa healing group. And that is repentance. And that is rejection. Another term is repentance. Throughout the New Testament, emphasize siya ang word na repentance. Tungkol kay naka-associate siya sa kaluwasan.
ni Paul in Acts chapter 20, verse 20 to 21, how I did not shrink from declaring to you anything that was profitable, and teaching you in public and from house to house, testifying both to the Jews and to the Greeks of repentance toward God, and of faith in our Lord Jesus Christ. Tingnan po ni Peter din sa Acts 2:38, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Repentance is a turning away from sinning, living for self and the world, to God by putting our faith in Jesus' work on the cross and resurrection to save us. Okay siya ang tinig sa repentance, starts salvation as we commit to turning away from our sin and the ways of the world to God. Kung nagpapadayon ka na siya, hindi pwede na mag-stop. And kaya siya na-experience, kaya siya ng relasyon na ito na usap. That's why in John 1:39, no one born of God makes a practice of sinning, for God's sin abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. Si John nagsulti niya, no one born of God makes a practice of sinning, for God's sin abides in him. Bukas sa po, walay sumalo, walay natawag na sa inyo na nagapadayon sa pagpakasal. Dili sa bukas-bukas na dili natin ang call. Kung kainin tayo pagkakumit kita o asa. Pero ang pag-ibig is we can continue the lifestyle we previously lived, because God has changed us by giving us His Spirit. Iusap kita sa Ginoo. Mo ka na siya katuwa na tinagnan. Ikaduha, mag-declare na ako, hindi kami grade. Second is impositive. Includes becoming a righteous. First, kagaina, in order na maging kita na balaan, dapat natin tayo i-reject. And siya po sa tulog, i-emphasize niya. And ang put on and put off. Hubuka ang daan na sinina kung isunod ang bagong na sinina. Okay? Now, in positive, discussing it naman, it includes becoming righteous. And to live self-control, upright, and godly lives in the present age. Okay? So, in what ways does God's grace train us to be righteous? Ang negative way, dapat i-reject natin ang sin. Okay? But in positive, we need the grace, God's grace train us in self-control. Ang word is to live self-control. Okay? Self-control. Mungkin ang describe niya kung ini in verse 1, chapter 1, verse 8, in chapter 2, verse 2, older men, younger women, in chapter 2, verse 5, then in chapter 2, verse 6, younger men, ganapat maupin siya na ito ang i-act sa ito ang pinabuhi. It means to be disciplined with our thoughts, appetites, and actions. It includes practicing spiritual discipline like reading the Word of God, prayer, church attendance, fellowship, and service. And it includes restraining our thoughts, emotions, and actions from sin, so that they are pleasing to God. Discipline. This is the kind of kinalaman niya nato. Kailangan siya mag-effort. Disiplina niyo pagkagutan mo sa inyong nahon sa pag-pray, pagbasa sa Bible, ang inyong mga
sa cellphone. Okay? Discipline. 1 Timothy chapter 4 verse 7 is having has nothing to do with irreverent, sinning with, rather train yourself for godliness. In 1 Corinthians 9:7, but discipline by body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Instead na natin lawas ay mag-control sa tuwa, instead na natin mamuna ay mag-control sa tuwa, ang ato na last ay mag-control sa tuwa, disiplina mo na ito ang pag-agulay niya. Kita na ang mag-control sa ato ng mind, sa ato ng desire, sa ato ng last, sinful behavior. Are we growing in self-control? Ikalawa, not only God's grace brings us to be self-control, ikalawa is God's grace brings us to be upright. Usually, ang verse na next is upright. Nagkakinabuhin kita na ando na kita ay aware kita kung unsa ang kawagod sa Ginoo sa ato. Naginahimaya nato siya sa tanan ng ginahimo. So in 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink, whatsoever you do everything for the glory of God. Okay? Being upright or living righteously starts at the heart level. Teaching ourselves to think on the righteous things. In Philippians 4:8 and 9, immediately finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen me, practice these things, and the God of peace will be with you. Okay? So, kabalong mo, ang ato unang-una na pinipilitan sa kung sa hindi na pamanagod. Kung expose ka kalunay nila sa mga cellphone, may tulong sa mga issue karon politika sa atong kalibutan, sa atong nasod. And sometimes sa atong pinapost, mabalat sa kanisa. Kung unsa ang mga concern. Entertainment, conversation. Kabalo mo ang atong binabasa, nag-transform ka na siya sa atong mind. Okay? Therefore, by continually thinking on God's Word and things that reflect its values, we become more like God. Okay? That's why si Paul in Romans 12 told, do not conform to this present world, but be transformed by the renewing of your mind. Kung saan sa iyang nga pulong sa inyo, wala kailangan na makausap sa atong mind, sa atong perspective, sa atong ginagawa. And ang mga gadget ng mga books at ang mga nabasa sa itong mga namuha. And number 3 last, not only God's grace train us to be self-controlled, second, God's grace train us to be upright, and number 3 is God's grace trains us to live godly lives. Okay? Godly lives. Are we living in a godly manner? Developing an awareness of God by constantly worshiping Him and seeking to please Him throughout the day. Bilang sa kaluwasan, timana na ito, God's grace deliver us from living to self to living for God. Sa katapusan, kung summarizing natin ang virtues, self-control focuses on our relationship with ourselves as we practice discipline with our appetites, thoughts, emotions, and actions.
being upright or righteous focuses on our relationship with others, loving them even as we would ourselves. And thus, godliness focuses on our relationship with God. Ikalat, 7 grace train us to be holy. 7 grace trains us to be holy as we reject sin and embrace righteousness. Ayun na nahipay kita na ang grasya sa Ginoo na atong na-experience, makita niyo siya. Okay? Makita niyo siya sa atong mga Ginoo. Na nag-grow kita sa pag-share sa tulong sa Ginoo. Ikalawa, nag-grow kita in holiness. Okay? In holiness. Magandang kita sa mga pray kita. Father, God, and Lord, thank you. Sa pag-remind din ka naman ko naman. Salamat, Lord, kung ikay ang inyong mapuno, nagatudlo ka na. Nagabay ka mga na yata ka natin yung ang kasing-kasing na mga teachable heart. Kasing-kasing Ginoong maginawa ng Ginoo sa inyong pulo. Correction. Lord, na may kami, naka-apply kayo natin sa mga ginagawa. If we are mga Ginoo perfect. Kung kaya sa pagbalik ng Jesus Christ, mga mga Ginoo, apply. Ilisan yung ginawang lawas, and you are glorified body. I-bless the Ginoo ng mga Kristuhanon. Wala ako kulong Ginoo sinabi sa kansa ng struggle na panahon sila kinagin. Pagkanahan ng Lord, patay kami. Ang grasya ng Ginoo. Magaling every day. Patay kami, Lord. Ano na kami kasing-kasing Ginoo. Na tunduan. Salamat, Lord, sa grace kung sila ka-praise Ginoo sa mga. Hindi sa pagkilot sa mga pagtalayan, pero kanahin kami Ginoo sa mga pagtalayan. Nakakilumay ko sa mga pagkaling ng tuluyan siya. Kinaminatod yan kung ginawag sa lamatan sa ngalan